Okay, sa pangalawang linggo ng ating aralin sa quarter 1 week 2 sa unang araw, digital citizenship, digital health and wellness, online security and safety. Dito nakapaloob yung aralin natin ngayong linggo na may kinalaman sa digital citizenship. Paano ka ba gumagamit ng mga gadget? Ano ang natutunan mo sa mga nakaraang leksyon? Balikan ang mga napag-aralang mga computer peripherals. Kayatin ang mga mag-aaral na lumahok sa isang brainstorming session tungkol sa mga peripheral devices na alam nila. Magkaroon ng balik-aral sa kahalagahan ng mga computer peripherals. Ano ang nasa larawan? Anong napapansin nyo sa larawan? No? Yung computer ay parang kung sa tao ay merong stress o may sakit o may virus. Anong masasabi mo sa larawan? Ano kaya ang nangyari? Bakit malungkot ang mga computer devices? Sa inyong palagay, bakit malungkot yung computer devices? Kita ang mga tama at maling posisyon sa pag-upo habang gumagamit ng computer. Paano ba tayo gumagamit ng computer? Ito yung tamang pag-upo. Ang mag-aaral na ito ay gumagamit ng descriptive upang larawang paraan. Ang pamamaraang ito ay nagtatangkang ipakita ang isang tumpak na larawan ng mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Sa pamamaraang ito ay ginagamit ng mga datos na nagmumula sa mga kasalukuyang ulat, survey, at pagmamasid. Ang pamamaraang ginamit sa pagkalat ng datos ay mga sumusunod, pananaliksik sa iba't ibang pahayagan ng aklat, mga sample ng thesis at mga website sa internet. Tila magkaiba na ang larawan ng kabataan ngayon sa larawan ng kabataan noon. Sa pagdaan ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, ang mga hilig ng kabataan ay nag-iiba rin. Marami rin namang may tuturing na benepisyo ang computer sa buhay ng isang tao. Ipinapakita nito na ang teknolohiya ay siguradong nakakatulong ang maaaring makuha sa paggamit ng computer. Talagang napakalayo na ang narating ng teknolohiya sa paggawa ng makabagong kagamitan upang mapabilis ang mga gawain at magbigay aliw sa tao, lalo na sa mga kabataan, pati na rin sa mga matatanda. Ang makabagong kagamitan ay kinalulukuhan na ngayon ng mga kabataan. Isa na rito ang computer na madalas ginagamit upang mag-internet na kilala sa buong mundo. Ito ay nagbibigay ng mabilis na impormasyon, lawak ng komunikasyon at aliw. Ang internet ay sinusubaybayan at halos ginagamit na ngayon ng maraming mag-aaral sa Pilipinas. Ito ang aming piniling pagtuunan ng pansin sa kadahilan ng kapansin-pansin, lalo na sa mga mag-aaral. Sa halip na maghanap ng mga karagdagang impormasyon para mapunan ang kaalaman sa pag-aaral, ay nakatutok na sa mga social networking sites. Ang paggamit ng internet ay may malaking epekto sa mga kabataang Pilipino. Isang malaking suliranin sa mga tao ang hindi imaging balance sa paggamit ng mga bagay-bagay tulad ng paglalaro ng online games at pagbabad sa internet. Magdamag, mahalaga din sa bawat isa ang madagdagan ng ating kaalaman ukol sa mga produkto ng teknolohiya at maging mulat sa katotohanan na ibinibigay nito sa atin. Punan ng graphic organizer tungkol sa IT o information technologies. Sa tingin nyo, ano yung mga nakapaloob dito sa information technology? Ito yon: pagtatala, pag-iingat o storage, pagsaayos o organizing, pakikipagpalitan o exchange,
at pagpapalaganap ng impormasyon o information and dissemination. Nakapaloob sa information technology o IT, yung recording, yung storage, yung organizing, at yung exchange. Information and dissemination yung panglima. Una ng diagram ng mga dahilan ng pagkakaroon ng virus at malware sa computer. Isulat ito sa mga pahabang piraso ng kartulina. Idikit ang mga pirasong ito sa diagram. Okay? Mga dahilan ng pagkakaroon ng virus at malware sa computer. Ipakita ninyo kung paano ang tamang posisyon sa paggamit ng computer. Ang sumusunod ay mga paraan kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng malware. Sa ibaba, lagyan ng check kung naisagawa ang atikis naman kung hindi. Pag-update ng computer at software, paggamit ng account na hindi pang administrator. Pagdadalawang isip bago mag-click ng mga link o mag-download ng anumang bagay. Pagdadalawang isip bago magbukas ng mga attachment o larawan sa email. Hindi pagtitiwala sa mga pop-up window na humihiling ng pagda-download ng software. Pagiging maingat sa pagbahagi ng files, paggamit ng antivirus software. Okay, sa pangalawang araw, digital citizenship, digital health and wellness, online security and safety. Ano ang natutunan mo sa nakaraang leksyon? Ano ang ICT? Information technology. Ang IT. Ang pamamaraan, kasangkapan at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang magkakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago at maibahagi. Yung pala ang ibig sabihin nun. Ito ay mga pamamaraan, kasangkapan at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago at maibahagi. Basta ng larawan, anong nakikita nyo? Ito ay tinatawag na social networking sites. Meron yung Facebook, mayroong headset, mayroong microphone. Ano sa palagi mong ibig parating nito? Tama, ito ay nagpapakita ng mga kalagahan o gamit ng social media. Nararapat na alam natin ang lahat ng ito. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Gaano katagal ang paggamit mo ng computer, cellphone sa loob ng isang araw? Anong napansin mo kapag maghapon kang nakababad sa computer o cellphone? Tama ba na maghapon ang paggamit ng cellphone? Bakit? Hindi po. Hindi tama ang gumamit ng cellphone habang kabataan pa. Pero hanggat maaari, pagbawalan kahit medyo maedad na. Mahalaga ba na alam natin ang panganib na dulot ng computer malware? Bakit? Napakalaga nito sapagkat kung hindi mo alam yung mga tinatawag ng mga viruses na dumadapo sa iba't ibang computer, ay ang mangyayari nun ay kinawawa mo yung model. O kasi ano yan eh, parang limitado yung galaw. Paano mo napapahalagahan ang iyong computer? Paano mo pinahalagahan ang iyong computer? Sa pamamagitan lang ba ng pag-iingat? Sa pamamagitan lang ba ng pagbabalot ng computer pag hindi ginagamit? O paano mo mapangalagaan ang isang iyong computer? Ang pananaliksik na ito ay sinagawa upang bigyan pansin kung gaano kalupit ang epekto ng paglalaro ng mga computer, games, Facebook at sa panonood ng mga videos sa porn site sa kasalukuyan at pag-aaral ng isang tao upang maipaliwanag ang kahalagahan ng buhay ng isang tao. Meron din nakapagsasabi na ang kapaligiran daw ng eskwelahan o classroom ay isang bagay na nakakapekto sa focus ng isang mag-aaral. Sinabi nila kapag marumi at maingay ang isang classroom ay hindi sila makakapag-aral ng maayos. Sang-ayon din ako rito. Sapagkat tama naman ang kanilang sinabi. Mahirap mag-focus at mag-aral sa isang lugar na maingay at madumi. May nakapagsasabi din na ang mga kagamitan daw sa eskwelahan o classroom ay isang bagay din
na nakakapekto sa focus ng isang mag-aaral. Hindi daw sila nakapag-aaral ng maayos pagkat sira-sira ang mga upuan, kulang ang mga kagamitan katulad ng mga libro. Sang-ayon din ako dito sapagkat paano ka makapag-aaral ng maayos at makakapokus kung kulang ka naman sa libro at mga kagamitan. May isang bukod danging nagsabing ang pamilya niya daw ay isang bagay na nakakapekto sa kanyang focus sa pag-aaral. Possible dream. Lagi daw nag-aaway ang kanyang mga magulang at nagugulo daw ang kanyang isipan. Minsan daw ay inaisip niya na tumigil na lang sa pag-aaral. Ako'y nalungkot sa kanyang pahayag dahil hindi ko inaasahan na ang pamilya din pala'y nakakapekto sa focus ng isang mag-aaral. May pagkakataon kasi minsan na kaya yung isang kabataan ay tinatamad mag-aaral kasi minsan mali din yung estratehiya o pamamaraan ng isang magulang kung paano ito mamotivate na mag-aral, magbasa at magsulat sa loob ng paaralan. Nakakawala talaga ng focus yun kapag mayroong laging nag-aaway ang kanyang magulang. Mga salik sa paggamit ng computer. Ano nga ba ang mga salik dapat nating isalang-alang sa paggamit ng computer? Viruses, adware, mga salik sa paggamit ng computer, internet at email. Yun na nga, ito ay tinatawag na viruses, adware at spyware. Ibig sabihin, itong spyware na to ay talagang matindi. Itong mga pangunahing virus na sumisira ng ating computer ay nandito na. Naka-upload na sa isang teacher na panghapon. Okay? Harassment at cyberbullying at panliligalig. Kapag ginugulo ka ng iyong kaklase at nagiging dahilan niya ng iyong pagluha at pag-iyak, ay magsabi kayo sapagkat ating igagalang ang bawat isa para mapatunayan natin sa ating sarili na dapat tayo sa pakikitungo at pakikipagkapwa-tao. Identity tip. Yan, ito na yung ito yung magnanakaw. Talagang kilalang magnanakaw. Pagnanakaw ng pagkakakilalan. Ang digital health and wellness sa mga mag-aaral na ito ay tumutukoy sa kalusugan at kabutihan habang tayo ay aktibo sa digital sa mundo. Ang may mga positibong epekto ng tamang paggamit ng teknolohiya at sa kasalukuyan ay kagalingan tulad ng access sa information. Lubusan na ngang umulad ang teknolohiya ngayon, pero lagi nating tandaan na hindi puro mabuti ang naidudulot nito. Maaari din itong makasama sa atin. Kaya payong kapatid lang, may hinay-hinay ka lang sa paggamit at huwag nating abusuhin ang mga teknolohiya at paggamit nito. Kilalanin mga bagay sa loob ng kahon. Sulat ang sagot sa nakalaang patlang. Pagmasdan ng larawan. Yan. Tumayo kung nagpapakita ito ng tamang panuntunan sa paggamit ng computer. Manatili nakaupo kung ito ay hindi. Ikaw ay magparamdam na kasi nagkakaubusan na ang upuan. Lalo tigit yung talagang puspusan na yung intensified days of classes. Okay? Ibigay ang password kahit kanino. Tama ba yun? Ingatan lahat ang kagamitan sa loob ng computer laboratory. Kumain habang ginagamit ng computer. Pwedeng hindi. Ibigay ang personal na informasyon kahit kanino. No. Wag yung gagawin niya. Mahalaga ang kaalaman sa kasanayan tungkol sa virus sa computer. Ang paglalagay ng antivirus software at regular na pag-i-scan ng mga dokumento at pagbubukas lamang ng website na nakapakipakinabang ay malaking tulong upang maiwasan ang pagkalat ng malware at virus sa ating computer. So, sapat lang bago ng tamang bilang ng bawat item. Ang T kung ang tama ang pahayag at M naman kung mali ang pahayag. Ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipad-lipad sa dokumento o files sa loob ng computer. A.
Ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Okay. Number 3, ang worm ay isang malware na nangungulikta ng impormasyon tungkol sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Ang Aljan Horse ay isang mapanirang programa na napagkukunwaring isang kapakipakinabang na application. Pangatlong araw, Digital Health and Wellness. Anong tutunan mo sa nakaraang leksyon? Tignan ang larawan. Nagbi-building. Diba? Ano kaya ang ginagawa ng lalaki? Maayos ba ang kanyang kalagayan? Anong dapat gawin upang maayos mapabuti ang paggamit ng computer? Itanong sa mga mag-aaral kung sino sa kanila ang marunong gumamit ng internet. Magtanong tungkol sa mga karanasan nila sa paggamit ng internet. Ipakita ang isang maikli ngunit makabuluhang video tungkol sa mga posibleng panganib sa online world. Magkaroon ng talakayan tungkol sa panonood ng video at itanong sa mga mag-aaral kung ano ang kanyang tutunan. Narito ang mga posibleng epekto ng sobrang paggamit ng internet sa kalusugan. Merong eye strain, sleep problem, at social media at social isolation. Mga paraan kung paano mapanatili ang kalusugan habang gumagamit ng internet. Magkaroon ng regular na pahinga. Pangalawa, paggamit ng anti-radiation glasses. Ang computer, video games at internet ay naging bahagi ng isang buhay. Ngunit hindi lamang ito ginagamit sa pagtatrabaho at ngayon ay ang nagiging daan ng anak ko para makapagpatuloy. Para sa pagsasaya at kalaman sa maraming tao. Para sa karamihan at maayos nilang nababalanse. Ang paggamit nito, ngunit para sa akin, iba ito ngayon ay nagiging isang malaking problema. Okay? So naman, winawaldas ng mga estudyante ang kanilang pera sa paglalaro kaysa pagkain. Pangatlo, at huling masamang dulot ng computer ay ang sakit na pwedeng maidudulot ito. Dahil sa tagal na pagkatutok sa computer, hindi maiwasang sumakit ang kanilang ulo o kaya'y pagkahilo. Yakin, itakda ang ating website. Kung ano sa website ang maaaring bisitahin at kung paano, gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Magpa-install o maglagay ng isang internet filter, magagamit ito upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at ma-download gamit ng internet. Makipag-ugnay lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda ng pamamahala. Tinakda sa paggamit ng mga social media, networking, instant messaging, email, online, gaming at webcam. Yan, sili ang mananagot yan. Okay. Naranasan nyo na ba ang magkaroon ng virus sa inyong computer? Ano nga ba yung virus? Program na nakakapinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Mas matindi ito kaysa worm. Halimbawa, nito ay 232 SFLC mode. Isang mapagtagumpay sa computer na nagpapadala ng mga kopya ng sarili. Ngunit sa ibang computer, sa pamamagitan ng ang isang worm, isang nakapipinsalang program sa computer at nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa iba't ibang mga computer sa magitan ng isang network. Halimbawa, W32 sila FDGC babay and W3T trace ba. Okay. Spyware. Malware na nag-ungulikta ng impormasyon tungkol sa mga tao upang hindi nila alam.
hardware, software na automatic kung nag-public kaagad o nag-download o desire advertisement sa computer. Ang keyloggers naman ay malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot ay nagtatala ng lahat ng mga pinindot sa keyboard, strokes at ipinapadala ang mga ito sa gamit ng mga ito. Hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung resulta ng kanilang ipinangmalaking product. Dialer software ay may kakayanan tumawag ng mga teleponong ngunit ang computer kung alin dial modern ang kanyang isip. Come here. Truhan course. Isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapakipakinabang na application ngunit pinipinsala ang iyong computer. Nakuha mo nito ang truhan na obra talaga sa distant. Okay. Ano ang mga uri ng malware o virus na maaari makasira sa computer? Sulat sa tamang kahon. Okay. Pangkatin ng klase sa 2 hanggang 3, 6. Pangkat 1 and 2, patakaran sa paggamit ng computer. Pangkat 3 and 4, patakaran sa paggamit ng internet. Mas maging kasiyasiya ang paggamit ng mga ito kung may kaakibat na responsibilidad at pag-iingat. Iwasang magbigay ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao, katulad ng address, tirahan o numero ng telepono. Okay? Sana may natutunan kayo ngayong ng araw. Ito mga sunod. Ang sumusunod ay mga paraan kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng malware sa computer. Isulat ang oo. Kung hindi tama, ay wag na lang. Pag-update ng computer at software, paggamit ng account na hindi nila alam, pag-update ng computer at software, paggamit ng account na hindi pang-administrator, dalawang isip bago mag-click ng mga link ang mga download ng anong bagay. Pagdadalawang isip bago magbukas ng mga attachment, larawan o email. Hindi makapaniwala. Ito si talaga studio, hindi makapag isa. Okay. Thank you. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Sabi nga, huwag kayo makontento sa ilan lang views at hanggat maaari talagang dumiskarte na siya habang bata pa. Diba? Patutunan niya yung pagmmekaniko sapagkat kumikita yung pagiging mekaniko. Add notes or a script to help you